Morning, Mom. Dad. I greet my parents while I kiss them. Good morning, our princess. My mom responds me and kiss me back. You look happy now, princess. Did something happen? My mom asked me and I smiled to her. I'm just happy, Mom, because I see him again later. Cassandra, can you focus on your studies? Dad, hindi ko naman po pinababayaan ng pag-aaral ko. And besides, he's my inspiration. Sagod ko kay Dad, habang inumpisahan na ang pagkain. Sino bang nagluto nito, Mom? I don't like the taste. I asked my mom dahil hindi ako nasasarapan sa aking kinakain. I hired a new cook dahil pinapaalis mo na naman. My dad answered to me, kaya napairap na lang ako. Because she can't cook better, Dad. How can I eat kung hindi naman masarap? Sabay nguso ko sa aking labi. Iha, don't be rude to them. Baka aalis na naman sila. Sabi naman ni Mommy, kaya tumayo na ako. Where are you going, Cassandra? Hindi pa ubos ang kinakain mo. I'm full, Dad. I answered Dad at agad humalik sa kanya. Take care, princess. I will, Mom. Sagot ko kay Mommy at humalik rin sa kanyang pisngi. Habang nakasakay ako sa sasakyan ay napapangiti ako. I really miss him. And I want to see him. Mabilis nagpark si Kuya Marlo at pinagbuksan ako ng pinto. I glanced to the other students at sinamaan ko sila ng tingin. Why are you looking at me? Singhal ko sa kanila at agad naman silang nag-iwas ng tingin. Annoying. Sambit ko sa sarili. When I started going to school, even when I am a kid, I don't have friend. Hindi ko alam kung bakit. Well, maybe because my attitude. Pero hindi ko naman mapigilan ang pagsusungit sa kanila. I always thought that if magiging friendly ako, they think me that I'm weak. Kaya even I'm lonely ay hindi ko sinubukang lumapit or makikipag-usap to my classmates. Nang makarating ako sa aming classroom ay agad akong umupo sa chair. Agad namang umalis ang katabi ko. Better. Bulong ko sa sarili. After my class, agad kong hinanap kung nasaan si Marcus. Yeah. Marcus Monteralba is my crush since high school. And I think it's not only crush. I think I love him. Kaya I do everything para lang mapansin niya ako. Well, even his friends are handsome. But I like more Marcus. The way he walked, he talked. And damn, he's so handsome and hot. I saw him in canteen kasama si Enrico and Harris. Napangiti ako nang makita siya at nagmamadaling lumapit. But I stopped when I saw a girl kissing him. Nag-init ang aking mukha at agad sinugod ang babae. Damn you, bitch! Why are you kissing my boyfriend? I asked her and pulled her hair. Bigla namang may humila sa akin at tinulak ako. Gulat akong napalingon sa taong tumulak sa akin. How dare you to hurt my girlfriend? And can stop dreaming. I'm not your boyfriend. At hindi kita magugustuhan. So wake up! Sigaw niya sa akin habang tinulungang makatayo ang babae. No, Marcus. Don't say that, babe. I'm your girlfriend and no one can be your girlfriend kundi ako lang. Singhal ko sa kanya pero tumawa lang siya at tiningnan ako pababa. Stop dreaming. Hindi kita kayang patulan. Sabi niya, sabay tulak ulit sa akin. No, Marcus. Tell me kung anong gusto mo. Handa akong gawin. Please, ako na lang. Please. I cry at halos luluhod na ako para lang magustuhan niya. I can't do that because I don't like you. Marcus, please. Gustuhin mo lang ako. I promise I do everything. Iyak ko pang sabi sa kanya, but he never listened to me. Umiiyak akong nakayuko habang pinagtatawanan ng mga students na kumakain rin sa kantin. Nag-angat ako ng tingin and I saw Marcus and his friends na papalayo habang inaalalayan naman niya yung malanding babae. Shit, that woman! How dare her! Bulong ko sa sarili at umalis ng kantin. I ran to the restroom at pumasok dito. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha sa paglandas. I can't stop crying. Why he don't like me? Maganda naman ako at mayaman. Bakit hindi niya pa rin ako kayang mahalin? Asik ko sa aking isipan. Did you see Cassandra before? Nakakaawa. I heard someone talking at ako pa talagang pinag-usapan nila. Sa inis ko'y agad akong lumabas at nakita ang dalawang babae na gulat na gulat. Agad ko silang sinugod at pinagsasampal. How dare you to talk like that? Ang kapal ng mga mukha nyo! Sigaw ko pa sa kanila.
Agad silang lumayo sa akin at tumakbo. Napatingin ako sa lalaking nakasandal sa pader habang tumingin sa akin na umiling. Sinamaan ko naman siya ng tingin at ngumiti naman siya. Are you crazy, Enrico? You smile alone. Dapat nagpatingin ka na baka lumala pa yan. I said to him habang papalayo sa kanya. And yes, his Marco's friend, Enrico Marco. Akala niya siguro hindi ko rin alam ang pagbubugbog niya sa ibang students dito. Bulong ko sa sarili. Habang naglalakad papunta sa parking lot, I decided to go home dahil nawalan na ako ng ganang pumasok sa next subject ko. When I arrived at home, mabilis akong pumasok sa aking room at umiyak. Why he don't like me? Bulong ko sa sarili while I wiped my tears. I promised to take you from that bitch, Marcos. Sa aking isipan. Inayos ko ang aking sarili at nagpasyang bumaba. I feel hungry kaya pumunta ako sa dining. Prepare me food, I'm hungry. Utos ko sa maid na nasa kitchen. Opo, ma'am. She answered me habang nakayuko. Can you please, Pastor? Nagugutom na ako. Asik ko dito bago umupo. After a few minutes ay bumalik na ito at may dalang food. She prepared my food at nag-umpisa na akong kumain. Pagkatapos kong kumain ay nagpasya na akong umakyat uli sa room. But I feel so sad kaya nagpasya akong umalis at pumunta sa isang bar na may gig. When I arrived the bar ay mabilis akong bumaba ng sasakyan at pumasok. Pero natigilan ako nung makita ko si Marcos with that bitch. Ang saya nilang nag-uusap at nakayakap naman si Marcos sa babae. I feel more pain sa aking nakita. Kaya I walk in the stage at inagaw yung mic. At nag-start na akong kumanta na sinabayan naman ng banda. I glance at them while my tears are falling and I start to sing. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. I sing habang nakatitig lang sa kanila. Pakisabi na lang na wag nang mag-alala at okay lang ako. Halos mapahikbi na ako sa sakit ng aking nararamdaman. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Hahayaan mo na lumisan. Tumitig ako kay Marcos dahil nakatingin na siya sa akin. Kaya tumiling ako kay Bathala. Na sana'y hindi na siya luluha pa. Na sana'y hindi na siya mag-iisa. Na sana lang. Pumikit ako sa sobrang bigat ng aking dibdib. Ingatan mo siya. Binhaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysayang pagmamahal. Na kay tagal ko ring binubuo. Na kay tagal ko ring hindi sinuko. Binhaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Nakatitig pa rin ako kay Marcos even if it's not looking at me. Heto nang huling awit na kanyang maririnig. Heto nang huling tingin na dati siyang kinikilig. Heto nang huling araw ng mga yakap ko tahalik. Heto na. Heto na. Ingatan mo siya. After I done, mabilis akong bumaba ng stage at tumakbo papunta sa sasakyan. I can't stop myself to cry. How can he like that? Why he's not love me? I ask myself habang umiiyak. After I see Marcos at the bar, iniiwasan ko na siyang makita. Even to go to canteen ay hindi ko ginawa. I bring my own food kaya pumunta na lang ako sa rooftop ng school if lunchtime because no one can see me there. Sometimes I go to library. Pero if they think na nakalimutan ko na si Marcos, I'm not. I want to do something na kahit saglit lang ay mapapasakin siya. Kahit saglit lang. I started to walk to my classroom and I saw Marcos' girlfriend. She looks nice. Kaya siguro siya nagustuhan ni Marcos. Well, maybe kaya ko din namang maging mabuti if he said na gagawin ko yon. But I don't know why he don't like me. Guys, do you see that woman? She's a loser. Dinig kong sabi ng isang malanding student. Kaya lumapit ako sa kanya. Why do you call me a loser? Nakangiti kong tanong sa kanya. Nothing. Sabay irap niya sa akin. Kaya bigla kong hinila ang kanyang buhok. Hey, damn you bitch! Sigaw niya habang hila-hila ko ang kanyang buhok at isinubsob siya sa semento. Yeah, I know I'm a bitch, so don't ever show off your face to me. Asik ko sa kanya at iniwan na siya. I saw Marcos standing with her girlfriend kaya inirapan ko lang ito. Mabilis naman akong umalis at pumasok sa next subject ko. After my classes ay pumunta agad ako sa sasakyan. Nung nasa loob na ako ay napatingin ako sa students na masayang naglalakad at ang iba ay nagkwekwentuhan. Sometimes I'm thinking how does it feel when you have a friend? Masaya kaya yon? Ma'am, dediretso na po ba tayo sa bahay o sa restaurant po ng mami mo?
My driver asked me kaya napagpasyahan ko na lang ding pumunta sa restaurant ni Mommy. Let's go to the restaurant, kuya. I answer him. Yes, ma'am. Sagot niya sa akin habang nakatingin sa daan. Cassandra, anak, how are you? Sabi ni Mommy sabay yakap sa akin. I'm good, Mom. I'm just tired a little. Matamlay ko namang sagot kay Mom at umupo sa mesa. Cassandra, anak, your teacher called me. May sinugod ka na naman daw na student. She's annoying, Mom. Hani ko kay Mommy. Your dad planned to transfer you. Napatingin ako kay Mommy sa kanyang sinabi. But why, Mom? Ani ko kay Mommy habang nagugulat. Princess, we know na hindi ka na nagpo-focus sa pag-aaral mo dahil kay Marcus. It's better na lumayo ka sa kanya. But I don't want to leave him, Mom. I'm happy to see him even I'm far to him. Sabay pahid ko sa luhang naglalanda sa aking mata. My mom hugged me kaya lalo naman akong napahikbi. Maybe you forget him, anak. If you can't see him, kaya pumayag ka nang sa ibang bansa na lang tapusin ang pag-aaral mo. Napaisip naman ako sa sinabi ni Mommy at dahan-dahang tumango. Maybe my mom was right. Makakalimutan ko rin siya if I can see him. After a few days ay aalis na ako para mag-aral sa ibang bansa. My dad did everything para mapabilis ang aking pag-alis. I know they miss me pero kailangan nila itong gawin for me. Nakahiga lamang ako sa kama at nakatitig sa kisame. I miss him so much pero kailangan ko nang sumuko. But I have a plan. Ayaw ko namang umalis nang hindi makasama si Marcus. Kaya I hired some men para dukutin siya this night bago ako aalis. I heard my phone ringing. Kaya mabilis ko itong sinagot. Yes, sambit ko dito. Ma'am, nasa loob na po ang lalaking pinakidnap mo at nakatali. Sagot niya sa akin at napapangiti naman ako. Good, I already sent you the money. I said to him at binaba na ang tawag. Napangiti ako habang nakatitig sa salamin. Yeah, this night I make you mine. Kahit ngayong gabi lang. Mabilis akong bumaba at nagtungo sa hotel kung saan nandun si Marcus. Pagdating ko sa hotel, mabilis kong tinungo ang room kung saan doon ko si Marcus pinalagay. Mabilis ko itong binuksan at nakita siyang nakatali. Kita ko naman ang pagkagulat sa kanyang muka. I took the handkerchief that covered his mouth. Hi babe, I said to him, sabay halik sa kanyang labi. Are you really crazy? You know even you kill me, I never love you. Asik niya sa akin. Pinilit ko pa rin ngumiti kahit ang sakit ng dibdib ko dahil sa kanyang sinabi. I know, babe, and don't worry. I never ask you again to love me. I just want you. Kahit ngayon lang. I hold him pero iniwas niya ang kanyang muka. You're really crazy. Pakawalan mo na ako kung ayaw mong masaktan. Singhal niya sa akin at umigting na ang kanyang panga sa sobrang galit. But he can't escape me dahil akin lang siya kahit ngayong gabi lang. I started to remove his polo and then his pants. Cassandra, stop that! Singhal niyang muli sa akin pero nginitian ko lang siya. Tumambad naman sa akin ang kanyang boxer short at hinawakan ko ang gitnang bahagi ng kanyang hita. Cassandra, don't do this! Napapangiti ako habang tinititigan siya. Mabilis ko namang tinanggal ang kanyang boxer short. Napalunok ako habang nakatingin dito. Tumayo naman ako at tinanggal ang aking suot na dress. Even you do this, I never marry you! Asik niya uli sa akin. It's okay. Hindi naman ako maghahabol sa'yo. And I just put this to you too. Ngiti ko sa kanya sabay pakita ng konsenriko. Damn you, woman! I promise to punish you if I escape here! Halos mabingi ako sa kanyang sigaw pero hindi ko siya pinansin. Inumpisahan kong isuot sa kanya ang konsenriko at napapikit naman siya. I started to kiss him but he's not kiss me back. Kaya unti-unti kong binaba ang aking paghalik sa kanya at inumpisahan kong halikan ang kanyang leeg. Oh shit, napapangiti ako sa tuwing naririnig ko ang kanyang ungol. That's right, babe. Moan for me. Pinag-igihan ko naman ang paghalik sa kanya. Mas lalong lumakas ang kanyang ungol sa aking ginawa. Maya-maya pa'y nararamdaman kong reaksyon ng kanyang katawan. I immediately positioned myself to him. Napasigaw ako sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Para kong hinahati kaya huminto ako at napatingin sa kanya. Nakatitig lamang siya sa akin at ngumisi na parang nakakatakot. Napatingin ako sa kanya habang nakapikit
I closed my eyes and I started up and down to him. Even I feel the pain. I hold his chest at binilasan pa ang ginagawa ko sa kanya. Until I reach it, nakadapa lamang ako sa kanyang dibdib habang hinahayaan ko lang ang aking luha sa paglandas. Nagpasya na akong tumayo and I take a shower. After I done, mabilis ko siyang tinanggalan ng tali habang mahimbing ang kanyang tulog. I love you. I kiss him again while my tears are falling. Goodbye, babe. Mabilis ko siyang nilagyan ng kumot at nagmamadaling lumabas. Kahit pa ika-ika ako sa paglalakad. I can't stop crying even nasa car na ako. At kailangan ko nang pumunta agad ng airport because I know na galit na si Marcos sa akin. And I'm afraid if he see me again. After 3 years ay natapos ko ang aking pag-aaral sa ibang bansa. Masaya akong nakasakay sa sasakyan papunta sa restaurant ni Mommy. Kasama ko naman si Daddy sa sasakyan dahil siyang nagsundo sa akin. Iha, I hope you manage our company. Alam mo naman na hindi na kami bumabata ng Mommy mo. Napatingin ako kay Daddy at ngumiti. Don't worry, Dad. I do that. Sagot ko kay Daddy at tumingin sa labas dahil nakarating na kami sa restaurant ni Mommy. Agad namang nagpark si Dad at sabay na kaming lumabas ng sasakyan. Princess, I miss you so much, anak. Agad akong yumakap kay Mommy at ganun din siya. I'm happy you're back, anak. Hindi naman napigilan ni Mamang mapaiyak habang hinahawakan ako sa aking pisngi. I too, Mom. Ani ko kay Mommy at agad namang kaming pumasok sa loob. Nakaupo kami nila Mommy at Daddy sa mesa habang masayang nagkwentuhan. Mom, I need to go to the restroom. Paalam ko kay Mommy at agad tumayo. Nagtungo ako sa restroom nitong restaurant at maghugas na sana ng kamay. Nang biglang may babaeng tanga at tinalsikan ng aking damit ng tubig. Sa sobrang inis ko'y agad ko siyang sinigawan. What are you doing, bitch? Sigaw ko sa kanya habang pinupunasan ng aking damit na natalsikan. Pasensya ka na po, ma'am. Mas lalo akong nainis sa kanyang sinabi. Anong magagawa ng sorry niya? Galit na galit akong tumingin sa kanya habang nakayuko ito. Who allow you to enter here? You stupid! Sigaw ko uli sa kanya dahil sobrang naiinis ako sa kanya dahil tatanga-tanga siya. Pero bigla akong napatigil nang mag-angat siya ng kanyang muka. Nagulat ako nang mapatitig sa kanya. Ang kanyang muka ay... She looks like me and Mom. Bulong ko sa sarili. Who are you? I asked to her dahil naguguluhan rin ako kung bakit kami magkamuka. Po? Utal pa niyang sagot sa akin kaya hindi ko napigilan ng sigawan siya ulit. I said, who are you? Hindi ko naman mapigilan ang emosyon na aking nararamdaman. Paano kung kapatid ko siya? Hey! What are you doing to my girlfriend? Bigla akong napaatras nang itulak ako ng isang lalaki. Enrico? Gulat kong sambit sa kanyang pangalan dahil siyang matalik na kaibigan ni Marcos. You? What are you doing? Napansin ko naman ang pagkagulat niya nang makita ako. I know he remember me dahil schoolmate ko na siya since high school. Enrico, who is she? I asked Enrico again habang nakatitig pa rin ako sa babaeng nakahawak sa kanya. She's my girlfriend. Napatingin naman ako kay Enrico. Girlfriend niya tong babaeng kamukha ko? Bulong ko sa aking sarili. She looks like my mom. Agad kong sabi kay Enrico at agad naman siyang napatingin sa akin. What are you talking, Cassandra? Hindi ko pinansin si Enrico at agad kong hinawakan ng kasama niyang babae. You come to me. Sabay hila ko sa kanya. Don't touch my girlfriend! Sigaw pa sa akin ni Enrico pero sinamaan ko siya ng tingin. Can you stop being paranoid? Sigaw ko naman sa kanya habang sumusunod sa amin. Cassandra, don't you dare to hurt my girl! Banta pa niya sa akin habang sumisigaw. Napapangiti naman ako sa kanyang inasta, kaya nag-dirty finger na lang ako sa kanya habang hila pa rin ang girlfriend niya. Nang makarating kami sa mesa namin ay agad kong tinawag si Mommy at Daddy na nag-uusap. Mom, Dad, look at her! Mabilis naman nag-angat si Mommy at si Daddy habang ang hawak kong babae ay nanatiling nakayuko at pansin ko ang kanyang panginginig. Bigla namang yumakap ang babae kay Enrico nang makarating ito sa mesa namin. What is it, Cassandra? Tanong ni Daddy sa akin na nagtataka. Look at the face of that woman. Dad, she looks like Mom. Agad namang napatingin si Mommy sa akin. What are you talking about? Gulat namang tanong ni Mommy sa akin at bumaling naman si Daddy kay Enrico. Mr. Marco, can you sit please?
Agad namang tumango si Enrico kay Daddy. Kinausap naman ni Enrico ang kanyang girlfriend at dahan-dahang tumingin sa amin. Bigla namang nagulat si Mommy nang tumingin ito sa kanya. "Felix, what is this?" Sigaw ni Mommy at bigla namang natakot ang girlfriend ni Enrico. Napapansin ko rin na parang takot siya sa mga tao. "Can you please stop shouting? She's shaking and afraid." Napatingin ulit ako sa kanya na tinatago ang kanyang mukha sa dibdib ni Enrico. "Can we go? Masyado nyo nang tinatakot ang girlfriend ko." Agad namang napatayo si Mommy at pinigilan si Enrico. I'm sorry, Mr. Marco. Can you sit first?" Pakiusap naman ni Mommy sa kanya. Pinagmamasdan ko lang ang babaeng nakatago kay Enrico. And I can't believe na may ganito siyang ugali. Kasi mula ng high school kami, he's ruthless. And he don't like to entertain a woman. Kaya nakapagtataka na kaya niyang magpakumbaba sa kanyang girlfriend.